alagang kapatid. Pasakit ang araw-araw ni Adrian. Sa edad na 10, ang butas at tubong ito ang tanging nagdurugtong ng kanyang buhay. Kalbaryo ang paghinga. Pahirapan sa pagkain. Okay na. Si Adrian, biktima ng ameloblastich carcinoma. Isang pambihirang uri ng cancer na hanggang ngayon wala pang lunas. Nagsimula sa kanya yung symptoms niya na loose ang isang ngipin niya. Tapos eventually na lang, lumaki yung bukol niya. Yung ameloblastich carcinoma kasi, isa siyang tumor na cancerous. Isa siyang malignant na tumor na nangyayari sa buto. Karaniwan nangyayari siya doon kung saan nagsisimula ang ngipin. Kaya madalas nakikita siya sa panga o kaya dito sa may ibabaw, sa may pisngi kasi doon yung mga ngipin natin. Paborito niya to, kailangan medyo mainit para yun ang kanya, tapos nilalagyan ng paminta, yung gravy. Yung mga malalasan na lang ang nakakain niya dito sa bibig. Si Adrian ang kauna-unahang naitalang kaso ng ameloblastich carcinoma sa bansa. At sa buong mundo, 6 na po pa lang ang nagkakaroon ng ganitong sakit. Rare siya. Maraming mga cancer ng buto na nagsisimula sa ngipin. Pero ito yung pinaka hindi pangkaraniwan sa lahat. Hindi tulad ng ibang cancer, ang sakit na ito walang malinaw na pinagmulan. Walang malinaw na sinabi ang doktor. Ang sabi niya, maaring nandyan na sa kanyang katawan yung ganun, tapos natapat lang siguro daw na nabunutan siya ng ngipin, doon nag-umpisa. Wala siyang specific cause. Unfortunately, nangyayari siya sa tao nang hindi talaga ma-pinpoint yung cause. So yung advice ko, pag meron ng mga ganong nararamdaman mga simptomas, kahit ano namang sakit mas maganda magpa-check up na agad sa doktor para as much as possible, mahuli siya ng mas maaga. Tas magagawa ng paraan na mas maaga. 2 beses na raw naoperahan ang bukol ni Adrian. Pero pagkalipas lang ng ilang buwan, muling bumalik ang bukol sa kanyang mukha. Hanggang sa mismong doktor na ang sumukong siya'y operahan. Huli na raw ang lahat dahil umabot na sa kanyang utak ang cancer. Common sa lahat ng reports, mataas siyang umulit. Kahit halimbawa, tatanggalin mo, ang rate of recurrence niya mataas. With prevention, wala pang recommendation regarding prevention kasi napaka-limited talaga ng data para makapag-recommend ng anything. Parang napakahirap po tanggapin. Kaya lang, nung bandang huli, unti-unti na rin namin kung natatanggap. Pero masakit man sa amin na ganyan na napakabata pa niya para magkaroon ng ganyan sakit. Kaya nga po hanggang maaari, gusto rin po namin na kung maaari pa sana ay gusto pa namin gumaling siya. Hindi na nakakalakad si Adrian ngayon. Wala na rin siyang kakayahang makakita. Kadalasan, hirap pang huminga. Sa oras na hindi maging sapat ang nebulizer, dinadala ni Mang Joel ang anak sa pinakamalapit na ospital. Gamit ang wheelchair na hiniram sa kapitbahay. Magkasamang binabaybay ng mag-ama ang ospital na halos 1 kilometro ang layo mula sa kanilang bahay. Papunta po kami ng ospital kasi nahirapan siyang huminga. Magpapasaksyon kami ng plema niya dito sa tubo. Kasi kung mag-tricycle kami, mahirap po siya buhat-buhatin, nasasaktan. Kaya mas gusto po namin na maglakad na lang.
Ang pag-aaruga kay Adrian ang naging araw-araw na buhay ni Mang Joel. Pag ako nag-aalaga sa kanya, lumalakas ang loob niya. Halos gusto niya ako palagi ang nag-aasikaso sa kanya. Sino mang magulang na nasa ganitong sitwasyon, tila nakikipaghabulan na sa paglipas ng panahon. Sa sitwasyon na nakita namin, kung may magagawa pang paraan, kung may doktor pa po na makatulong sa kanya, na magamot siya uli o may pagkakataon pa gumaling siya, maraming salamat po kung may makatulong. Kasi hanggang ngayon, ginagawa din namin ang namin makakaya para sa kanya. Tanggap na naman daw ni Mang Joel ang kahahantungan ng anak. Ang tanging hiling niya lang sa ngayon, mabawasan ang sakit na nararamdaman ng bata. Matapang po siya hanggang ngayon po sa ganyang kalagayan niya, nasa utak niya pa rin. Gumaling siya, makakita. Kahit may sakit siya, hindi niya po iniinda na gano'n na ang sitwasyon niya. Ang nasa utak niya pa ay gumaling pa rin po siya. Hinandugan ng Manila Downtown Wise Men's Club si Adrian ng mga magagamit niya sa pang-araw-araw. Dala nila ang ilang latang gatas, groceries. Hindi na rin kailangan ni Adrian na tumakbo pa ng ospital tuwing nahihirapang huminga dahil meron na silang magagamit na suction machine. Maraming salamat po. BA, magpasalamat ka at meron na tayong suction machine. Sa tulong naman ng Eurotex at ng CLC Marketing Ventures Corporation, Yan pa, meron ka pang higaan. mabibigyan na natin ngayon ng komportabling higaan si Adrian. Hindi na niya kailangang pagkasyahin pa ang sarili sa maliit na sofa na nagsisilbi niyang higaan. Ayan na, meron ka ng gamit na pahigaan mo. Yun, maging komportable ka na sa pagtulog. Si Adrian, isang inosenteng mukha ng pag-asa. Sa kabila ng murang edad at musmos na pangangatawan, pinatunayan niyang hindi ang malubhang sakit ang magiging dahilan para sumuko sa laban. Dahil hanggat nariyan ang mapag-aruga niyang magulang, patuloy si Adrian na magsisilbing inspirasyon ng lakas sa ating lahat. Susunod, ang mga bagong tukla sa larangan ng medisina at teknolohiya, muli na naman tayong mamamangha. Ito ang Preview Textile Device o Preview Belly Band. Isusuot lang ang belly strap at maaari na nitong maskin image ang bawat kilos at galaw ng sanggol sa sinapupunan mo. Alagang kapatid.